Ang taas ng pitch ko. Alam niyo na kung Taas nun, bakit. ha? Ito nga si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko aking kaibigang Bonggang-Bongga. Lency Bongga. Ito po ang The Show. Ang tayo na talakayan Showbiz Edition. And of course, dahil Sunday, Sweet Sunday ngayon, may blind item kami. Sweet ba yan? Yes! Kaya tumaas ang pitch ko dahil ang pag-uusapan na namin is something to do with our show's title. May titi na kaming pag-uusapan ng aming special guest, si Glenn Siba. Ang pag-uusapan natin ay si isang aktor. At aminin na natin, kapatid, itong aktor na to ay gwapo naman. Di ba? Yummy rin. Yummy. Makinis. Di ba? At doon sa mga may fetish sa armpit hair, ay malagong-malago ang armpit hair ng aktor na ito. Ay. Di ba? At ito na. Sa mga may fetish. Oo, sa mga may fetish siya. Kasi ako po, hindi yun ang fetish ko. Ikaw ba, friend? Anong Hindi yung fetish mo? shadow. Hindi rin yun, di ba? Pero may makilala kami mga bakla na gano'n ang fetish. Etong si aktor na to, nagpaka-professional. Meron siyang sinushoot na daring movie na love triangle ang eksenahan. So, sa isang chikahan, kunyari po, isa chikahan. Ako kasi ka-chika niya. Siya po yun. Ito si aktor. So, chika-chika, kwento-kwento. Kasi po si aktor na to, mabait sa mga reporter. As in. As in. Kung nakachika ko siya, tinanong ko, kamusta naman katrabaho si itong si actress. Ay, speaking of the actress, sexy. Engkandyosa ang kagandahan. At talagang, ang bundok ng susong dalaga ay buhay na buhay. Hindi retokado, walang collagen, walang mga implant na kung ano-ano. Natural kung natural. So, kamusta naman yung love scene mo kay actress? Ano naman si actor? Professional. Ang sabi niya, hindi nga ako tinablan eh. Kasi nga ang Bakit init-init. daw? Ano daw? Kasi mainit, ang daming nakatingin. So parang, siya raw kasi talaga, pag babae, ang kanyang kapareha, sa mga eksenang makaselan, talagang bago pa raw isalang, kinukondisyon niya ang kanyang sarili na, artista ka rito, ito lang. Saka siya pala, pag artistang babae, ang kapareha niya sa ganong eksena, kinakausap niya, nagpapaalam siya, at kinakanong niya, kung ano bang pwedeng hawakan, ano ang pwedeng pisilin, ano ang pwedeng sipsipin. Kasi nga, pagtatalik yung eksena. At least nagpapaalam. Diba? Hindi siya yung yung ibang artista na para-paraan, na nabibigla na lang yung actress, Correct. bigla lumalabas yung dila, o kaya wala naman sa usapan na sisip-sipin ng utong niya, sinipsip na. Ginawa ng parang may gatas kahit wala pa. Kaya mo yon? Parang meron meron isang actor gano'n, kilala ko rin. Parang kilala ko rin. Di ba? At ito na nga. So, nabalik kami sa usapan dun sa, kamusta naman yung eksena mo dun sa kapwa-aktor? Dahil, hindi ba, meron rin kayong makitinding mga ganapan? Ay, out of the blue, kaibigan kong Glenn, namula si aktor? Bakit ka namula dyan? Ay! Sabi niya, Honest blue ko. sabi niya, hiyang-hiya nga ako dun sa co-actor na kasama ko. Sabi ko, bakit? Kasi nakaramdam raw siya na parang may nabubuhay na kalamnan sa kanyang Ganon. katawan. Nabuhay ang ugat. Nabuhay ang ugat. At ang nakakaloko, di ba yung ugat naka-plaster? So naramdaman niya na parang sumisikip lalo yung plaster. Ganon. Kasi may nabubuhay. At nakitang-kita talaga ng katambal niyang aktor na yung kanyang ugat gumanon. So sabi ko sa aktor, ay, sa babaeng artista, professional ka. So anong tawag mo dun sa nangyari sa katawan mo, dun sa kapwa mo aktor? Hindi ba siya nagpaalam doon sa actor? Sabi niya, kahit raw siya litong-lito, takang-taka, hibang na hibang sa pangyayari. So, tumahimik na lang ako. Katawan naman niya yun, friend, di ba? Correct, oo. Minsan talaga, wala naman tayong magagawa sa katawan ng tao. Sa pakiramdam Sa ng tao. pakiramdam. Malay mo ba naman na mangyayari, pareho naman sila naka-plaster. Kaya alam ko, requirement ata sa mga artista lalaki na dapat naka-plaster pag may ginagawang mga ganong masaselang na eksena. Kung okay lang, meron kasi ibang artista na Na ayaw. ayaw kasi masakit, matagal, matanggal. Oo.
Eh, di lalo at siguro kung walang plaster yon. Oo nga, Baka nung kitang-kita. baka mas lalo na Oo, baliw si aktor. 'Di correct. ba? Kasi pag walang plaster tapos gumagawa kayo ng mga paraan ng mga eksenang may mga gumaganon-ganon. Diyos ko, talagang plug ceremony. 'Di ba? 'Di ba? Saka baka mamaya na sobrang gigil ni aktor, eh, may magmantika. Aba! Tama. Bakit na lang nung kalabdon yung aktor narito sa tiyan niya yung mga Ay! kung ano-ano mga bagay-bagay. Ito naman si aktor na 'to. Well, sa totoo lang ha, 'tong si aktor wala namang bahid, 'di ba? Parang wala naman akong nararamdamang bahid, not unless of course, Oo nga. hindi namin alam na baka mamaya ano siya very millennial, very nowadays, 'di ba? May Mm. tinatawag silang term na fluid. Fluid. Yung fluid na hindi nila alam, basta kung kanino sila turn on, hindi nila kina-classify ang sarili nila as Mm. part of the LGBTQ community. Basta fluid sila. Parang kung babae ang kasama niya, babae ang kasama niya. Kung lalaki ang kasama niya, lalaki ang kasama niya. Pero he does not identify himself as bisexual Mm. or gay or whatever. Basta ang Oo. drama niya, fluid siya. So friend, na kaibigang aktor, kung fluid ka, di ba pagkatotoo ka na, wala namang masama doon, di ba? Lalo na mo itong mga panahon na to. Oo. Di ba? Issue pa ba naman yun? Saka kasi ang maganda doon, kung inaamin mong fluid ka, wala nang magigitla na, oh, ba't ganyan? Kaya lang siyempre baka 'pag inamin niya, malesa na yung mga projects niya, 'di Ay, ba? totoo Yun yun. naman, 'di ba? Well, that's a risk if he wants to take, pwede. Kung hindi Mm. naman, di nasa kanya naman. Ang sa akin lang, kung sakasakali man dumating talaga sa pagkakataon na ikaw, aktor, eh nagugulumihanan na, magpakatotoo ka lang kasi the truth is going to set you free. Wala namang masama sa pagiging fluid at lalong wala namang masama na makakaramdam ka ng ibang mga pakiramdam sa kapwa mo lalaki. Kami po, eh, kami pa ang huling-huling magja-judge sa Correct. kahit na sinong tao o nila Mm. lang na nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kapwa nila, babae man o Mm. kapwa nila lalaki. Malay mo rin sa pagiging open niya maging mas mag-open pa ng ibang projects yung Oo, ano, 'di mas marami ba? kasi 'di ba iba pa rin talaga, it pays to be honest at saka kung talagang mahusay kang artista, whatever is your preference or your orientation, walang magbabago dun. Kasi Mm. sa Hollywood, 'di ba, Mm. maraming mga openly gay actors Yes. na ang ginagampanan bida, leading man, 'di ba, like sila Luke Evans, 'di ba, Mm. na nasa Fast and Furious, yung Mm. mga gano'n. Marami. Sa Pilipinas lang sa tingin mo sa'tin mangyayari yung gano'n? Yung mga straight acting gay actors can come out and be leading men na walang manunuligsa, walang mang-aano, or matagal-tagal pa, Glenn? Medyo matagal pa kasi yun ngang ayaw umamin, eh, na patuloy pa ring ano, 'di ba, ini-issue-han pa rin na Oo, na oo. ganito, ganyan. Hindi mawala-wala yung issue sa kanila. Paano pa sila 'pag 'Pag umamin, 'di ba? nagpakatotoo. Oo. Pero kasi sa'kin ang opinyon ko niyan, kasi hanggang walang nagsisimula, yun ang first big step, tapos umamin, nagpakatotoo, tapos at the same time, may production outfit or TV network na nagtiwala sa kakayahan, then kasi kailangan may isang magsimula, eh, Oo. na Risk pa rin kasi. oo, of leading man quality Oo. na 'pag umamin na, "Opo, ganito po ako." Pero it doesn't change the fact at mahusay akong aktor. At yung pagka-aktor ko naman po ang binabayaran niyo, ang hinahangaan niyo, hindi yung at sa tingin ko, mas lalong kahanga-hanga nga yung pagiging totoo sa kung ano ka talaga. Kasi 'di ba lagi kasi yung ganyan, oh, nagiging tampulan ka ng tukso, nagiging tampulan ka ng blind item kasi nga, bakit ka nga naman kung totoong lalaki ka, bakit ka dun ka ginanahan, Mm. 'di ba? Pero dun sa kapareho mong babae wala sa babae professional. Kailangan pa rin talaga ng ano, mas maging open ang pag-iisip ng maraming, Pilipino pa rin, Oo, 'di ba? pagdating sa mga bagay na ba kasi Oo. nga hanggang ngayon, 'di ba? Usapin pa rin kasi yan hanggang Oo. ngayon. Kasi hanggang ngayon talaga ang diskriminasyon rampant pa rin. Yung pagtanggap, Ang 'di ba? pagtanggap, 'di ba? Kahit pa nga ang dami-dami ng magagandang, kuwento tungkol sa pagtanggap, tungkol sa pagkakatotoo, marami pa rin talaga ang may pandidiri, Mm. may hindi maintindihang poot at suklam sa mga tao na LGBT. Mm. At lalo na kung LGBT ka tapos hindi ka nakapasok dun sa
kinasanayang LGBT. Mm. Di ba? Yung mga, quote-unquote, yung mga nag-gym, yung mga straight acting, yung Mm. mga ganun-ganon. So sana po dumating na talaga yung panahon na mas mature na tayong lahat, emotionally mature at emotionally healthy sa pagtanggap ng mga bagay-bagay. At sa iyo, aktor, na wide ano man ang katotohanan na gusto mong tahakin, ay matahak mo sa tamang panahon. Good luck. Good luck! At dahil dyan, aktor, at ang mga iba pang aktor, at iba pang mga pamintang buo na ayaw pang madurog, mag-subscribe na kayong lahat sa aming YouTube channel at isunod nyo kami sa aming Facebook page, sa Diario Tirada at sa Daily Tribune para nga naman hinding-hindi kayo may eskupan. Ito po si Alwin Ignacio, the TV that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. At patuloy niyo pong ipagdasal ang paglakas at pagpapagaling ng aming kumaring ultimalita, Tama. si Alex Brosas na Get ngayon po well. ay naka-medical leave. Malagayang linggo po sa ating lahat.